beautiful people, magandang araw sa inyo. Ito na naman po ako. At please don't forget to subscribe, like, and comment. At meron lang ako siya shoutout today dito bago tayo mag-umpisa. Si number 1 po, si Dr. Marie Yvette Rosales Amante, may personal doctor. And Dr. Rosemary Canlas Magpantay, may miss. Eric Ongkoy, Dante, Christopher Ray Bautista, Warren Albano, Sandro Culiac, Raymond Canta, Joel Mabalot, Ley Torres, Jessa Marie Nueva España, Edwin Bertulpo, Maro Aglaki, George Bernardo, Lord Red 1984 from Cebu, Red Cagayan, Roel Landingin, Voltaire Aninion from Bohol, Mr. Dante from Santo Domingo, Nueva Ecija, and Cabisio Apparel. Ito po yung bili ko t-shirt sa kanya. At ako'y nagaganda ha. Kaya bumali ako at sabi ko sa kanya, shoutout ko sa inyo. At supportahan po natin. Kung magugustuhan niyo yung t-shirt, sinuot ko, nagagandaan ako, kaya ako binili. Okay, balik tayo punta tayo sa topic. Ang topic ko ngayon dito ay tinatawag natin line breathing chart. Marami kasing mga rookies na natatanong sa akin, gumawa daw ako ng line breathing chart. Ito ho, gumawa na ako ng line breathing chart. Kung nakikita niyo sa screen, yung pong line breathing chart na yan, yung pong tinatawag nating represent black, yung po yung dugo ng male line. Yung pong represent white, yung po yung dugo ng female line. Okay. Sa first generation, yung male and female line, kinuros, nagkaanak po siya. Sa second generation, makikita nyo, naging hati yung female line, hati po yung tinatawag nating na male line, half and half. Ngayon po, kung makikita nyo yung dotted line, yung dotted ng itim, ibinalik doon sa male line. At saka po yung isang dotted line na puti, ibinalik doon sa female line. Sa makatawid po, sa third generation, ang lumabas po ay 3/4 na male line, 1/4 na hen line. Sa kabila po, 3/4 na hen line, 1/4 na male line. Yung po 3/4 at 3/4 sa kabilang side, ibinalik po yung dotted line doon sa female line at saka po yung black line, ibinalik po doon sa male line. Ang naging produkto po sa 4th generation ay naging 7/8. 7/8 male line at saka 7/8 hen line. Yung pong 7/8 male line, ang natitira pong dugo dito ay 1/8 na lang po sa hen side. Kasi ang topic, ang sabi ko, dito ho tayo sa male line napunta, yung pong black. Kasi po yung black, represent po yun ng male line. At saka po itong 7/8, yung white, represent po ito ng female line. Kaya ang nangyari po dyan, 7/8 female line, 1/4 cock line. Ang natitira po dyan ay 1/8 na lang. Kung makikita nyo yung dotted line, i-diretso po yung 7/8 doon sa original na main line. Ang lumabas po ang produkto ay 15/16 and 13/16. Sa kabila po, doon sa ginawa din sa female line, ibinalik ulit doon sa original na female line. Ang lumabas po ay 13/16 and 15/16 pedigree. Okay. Kaya po natin ginagawa itong sinasabi ko, para ho ma-restore natin yung ating mga gustong linyada para po hindi mawala sa atin. Kasi kung di po natin gagawin dito, sasabog po ang ating mga linyada. Sayang lang po ang ating pinagpaguran. Hindi ho ba? Ang kasabihan nga ho, if you did lot of mistakes in the past, why don't you create your own future? Ang ibig po sabihin. Di ba tama sabi ko? Tama ang sinasabi ko. Dito kasi,
Pag hindi nyo ginawa ito, hindi kayo gagaling sa pagbibreed ng manok. Kung nakikita po natin yung mga 40 years, 55 years, 38 years na breeding, wala silang ginagawa kundi ganito lang. Kaya kung magbibreed kayo ng manok, kailangan isa, dalawang dinyada lang, maximum mo 3. Para madali nyo ma-identify kung anong manok ang gusto nyo gawing foundation line nyo. Ganyan po ang pag-breed. Sa hirap po ngayon ng laban sa atin sa Pilipinas, Kitopada o Sabo o lalo na Derby, napakahirap. Bibigyan ko kayo ng tip kung paano kayo makakalaban sa mga big boys. Mag-produce kayo ng stag na magagaling. At tapos gusto nyo lumaban, gusto nyo mga pangarap, labanan nyo mga big time carriers, makakalaban kayo sa stag. Sa stag makakalaban kayo. Alam nyo kung bakit? Pares lang kayo ng edad. Pero paglalaban kayo sa mga cock, di kayo ng mga big time carriers. Kasi mahahaba PC niyan. Pwede sila magpalugo ng mga 3-4 na taon. Kung ikaw isang maliit lang na breeder, hindi ka makakakumpit. Bibigyan ko lang kayo ng idea kung paano lumaban sa mga big boys sa Pilipinas. Stag lang ang pwede natin labanan kung ikay maliit ang magmamanok. Nakakaparehas ka. Pero sa cock, depende din sa iyo yan. Kung magpupunta sila ng konti, mga 50, paabuti mo ng 4 years old, meron kang mga malalakas na pinasir, magaling kang maghanda ng manok, tingin ko pwede kang kumumpit. Pag gagawin mo itong mga gantong style ng pagbibreed, kasi hindi naman lahat kasi ng nagbibreed, binibigyan kasi na swerte. Talagang paghihirapan mo ito, patience, lots of time, money. Ganyan na pagbibreed ng manok. Saka talent. Dito sa mga newbies na nasa akin dito, na pinakikita ko to yung red bedding chart. This is very basic sa mga newbies para maintindihan. Miski yung mga experienced carrier na naniniwala sa mga hearsay, dito kayo sa mga talagang nagtuturo sa inyo ng ayos na marami kayong makukuha ang aral. Ano ba naman yung mag-subscribe ka lang tapos marami ka nang matututunan. Hindi ka na mag-enroll sa Kakari School. Dito lang, mag-subscribe ka lang. Para ka na nasa Kakari School dito sa akin. Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyo at babalik ulit ako. At mayroon pa akong isang itatopic sa inyo. So susunod na itatopic ko ay ang how to create and maintain a strain. Ito po ay ano rin, graphic din to na kompleto. Na may mga kung paano ang pag-meeting, paano makukuha. Yun po ang susunod kong topic sa inyo. Maraming salamat po sa inyo sa panonood. Sana sa aking mga educational video na matututunan nyo hanggang nasasabong kayo. I'll be back soon and maraming salamat po sa inyo. Please don't forget to subscribe, like, and comment.